Mayroon siyang 300 followers sa TikTok, pangarap na maging artista at isang business partner na nangakong gagawin siyang isang bituin. Ngunit isang araw, pinili niyang talikuran ang lahat ng ito. 4 na buwan pa lamang ang lumilipas mula nang magsimula ang kanilang partnership nang bigla siyang mawala. Hindi na siya makontak ng kanyang pamilya. Nanahimik ang kanyang telepono at makalipas ang 2 araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang maleta sa gilid ng bundok. 300 kilometro ang layo mula sa huling lugar kung saan siya ay nakitang buhay. Ano ang nangyari sa kanyang mga huling oras at sino nga ba ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang karera? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kaso ni Yoon Ji-ah. Noong huling bahagi ng hapon ng ika-12 ng Setyembre 2025, nakatanggap ng emergency call ang pulisya sa Incheon, South Korea tungkol sa isang nawawalang tao. Sa kabilang linya, isang lalaking may nanginginig na boses ang nagsabi na mahigit 1 araw nang hindi makontak ang kanyang anak na babae, si Yoon Ji-ah, 25 taong gulang. Hindi karaniwan si Ji-ah. Isa siyang kilalang TikTok streamer na may mahigit 300,000 followers. Minahal ng mga manonood dahil sa kanyang magaan na personalidad at maliwanag na ngiti. Bagamat magkahiwalay sila ng tirahan ng kanyang ama, araw-araw pa rin siyang nasusubaybayan nito sa pamamagitan ng kanyang mga live broadcast. Para sa ama, ang makita ang kanyang anak na malusog at masaya sa harap ng kamera ang pinakamalaking kapanatagan. Bukod dito, kilala rin si Ji-ah bilang maalalahanin. Palagi siyang maingat sa pagsagot sa mga mensahe ng kanyang ama at hindi kailanman nagbigay ng dahilan upang siya ay mag-alala. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na may kakaiba. Ang mensaheng ipinadala ng ama noong hapon ng ika-11 ng Setyembre ay sinagot lamang makalipas ang 7 oras. Isang malamig at maikling iye na hindi tugma sa karaniwang estilo ni Ji-ah. Kinaumagahan, ilang beses niyang tinawagan ang anak ngunit walang sumasagot at tumutunog lamang ang telepono. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala nang mapansin niyang tuluyang nawala ang naka-schedule na livestream ng anak. Hindi ito nagpakita at wala ring anumang paliwanag o update. Ang lahat ng senyales na ito ay lubhang hindi pangkaraniwan at malinaw na may mali. Dahil dito, agad siyang nagpasya na ipagbigay alam ang pangyayari sa pulisya. Sa pagsubaybay sa phone signal at location data ni Ji-ah, mabilis na natukoy ang Yeongjong Island bilang huling lugar kung saan siya nakita. Doon, natuklasan ng mga pulis na nag-livestream pa siya noong hapon ng ika-11 ng Setyembre at tulad ng dati, maayos at normal ang lahat. Siya ay nakangiti, banayad ang boses at walang bakas na may paparating na trahedya. Bandang 3:00 ng hapon natapos ang broadcast, ngunit matapos iyon, biglang nawala ang signal ng kanyang telepono at mula roon, walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Upang masundan ang mga posibleng lead, sinimula ng pulisya ang masusing pagsusuri sa mga CCTV sa paligid ng lugar at makalipas lamang ang 27 minuto matapos ang livestream. Eksaktong 3:27 ng hapon, may isang kahina-hinalang detalye ang lumitaw. Isang puting sasakyan ang pumasok sa frame at huminto ito malapit sa kinaroroonan ni Ji-ah at makikitang nilapitan niya ang sasakyan upang makipag-usap sa taong nasa loob. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto at saka sumakay. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makuna ng isa pang kamera ang biglang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Lumalabas na tila pilit na bumaba si Ji-ah, ngunit isang malakas na braso mula sa loob ang humila sa kanya pabalik.
Mabilis na nagsara ang pinto nang may hindi pangkaraniwang lakas at agad na umalis ang sasakyan. Ang buong pangyayari ay naganap lamang sa loob ng ilang segundo, ngunit sapat na iyon upang magdulot ng matinding pangamba sa mga investigador. Ang misteryosong puting sasakyan ay agad na naging pangunahing target ng investigasyon. Gayunpaman, dahil hindi ganap na saklaw ng CCTV system ng Yongjong Island ang buong lugar, naging napakahirap ang pagsubaybay dito. Napilitan ang pulisya na mano-manong suriin ang bawat sasakyang lumalabas ng isla. Ikinukumpara ang mga plaka, kulay ng sasakyan at oras ng paglalakbay. Magdamag na ipinagpatuloy ang paghanap sa pag-asang agad nilang matutunton ang kinaroroonan ni Gia. At pagsapit ng madaling araw ng sumunod na araw, nagbunga rin ang kanilang pagsisikap. Mula sa isang traffic camera na may layong ilang dosenang milya mula sa pinangyarihan, namataan ang kahina-hinalang puting sasakyan sa kalsadang patungo sa sentro ng Incheon. Sa pagsunod sa rutang iyon, natukoy na bandang 9:00 ng gabi ng 11 ng Setyembre, huminto ang sasakyan sa ilalim ng isang mataas na gusaling tirahan. Malinaw ring nakuna ng kamera ang imahe ng driver na bumaba ng sasakyan. Diretso itong pumasok sa gusali, ngunit walang bakas na kasama si Gia. Bandang 10:00 ng gabi, habang patuloy na sinusuri ng pulisya ang mga kamera sa paligid ng apartment complex, may isang nakakabahalang detalye ang lumitaw. Sa footage, makikitang hinihila ng lalaki ang isang malaking maleta palabas ng elevator. Ang itim na maleta ay halos kalahati ng kanyang tangkad at halatang mabigat, dahilan upang mabagal at hirap ang kanyang bawat hakbang. Sa kanyang pag-usad sa hallway, direkta siyang nagtungo sa parking area. Binuksan ang trunk ng puting sasakyan, buong lakas na isiniksik ang maleta sa loob, saka agad na isinara at umalis sa dilim ng gabi. Sa tulong ng mga resident record, kinilala ang lalaki bilang si Choi Mo na mag-isa lamang na nakatira sa naturang gusali. Matapos umalis sa apartment, ipinakita ng GPS tracking ng kanyang sasakyan na nilisan niya ang Incheon at nagmaneho patimog sa kahabaan ng kanlurang baybayin. Ngunit hindi naging tuwid ang kanyang naging biyahe. Ayon sa datos, 8 beses na huminto ang sasakyan sa loob ng ilang oras. Hindi sa mga stopover o gasolinahan, kundi sa mga liblib at halos walang taong lugar. Batay dito, napag-alaman ng pulisya na ang sunod-sunod na paghinto sa mga malalayong lugar na walang malinaw na lohika ay hindi basta nagkataon. Ipinakita nito ang mataas na antas ng kamalayan ng sospek sa pagtatago at pag-iwas sa investigasyon. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na sinadya ni Choi Mo ang mga paghinto upang suriin ang paligid, maghanap ng liblib na lugar, kaunting kamera at bihirang dumaraan para maisagawa ang krimen, maitapon ang ebidensya o baguhin ang kanyang plano habang iniiwasan ang posibleng pagsubaybay ng pulisya. Gayunpaman, nang pumasok ang sasakyan sa bulubunduking bahagi ng Mojo County sa Jeollabuk Province, tuluyang nawala ang saklaw ng pampublikong surveillance. Dahil kakaunti ang CCTV sa lugar at maraming bahagi ang walang kamera, hindi na matukoy ng pulisya kung saan eksaktong huminto ang sasakyan, ano ang ginawa roon at kung may iba pang sangkot. Sa puntong ito, naging malinaw sa mga investigador na kritikal ang oras. Agad nilang isinaalang-alang ang pinakamadilim na posibilidad na nasa malubhang panganib si Gia at maaaring mawala ang tsansang mailigtas siya kapag lumampas sa golden window. Kaya't nang matukoy ang huling lokasyon ng sasakyan, mabilis na kumilos ang Yongjin Police, nakipag-ugnayan sa lokal na pulisya at ikinalat ang mga search team sa buong pinaghihinalaang lugar sa Moju. Pagsapit ng madaling araw ng 13 ng Setyembre, 2 araw mula nang matanggap ang ulat, ang isa sa mga search team ay pumasok ng mas malalim sa bahagi ng Daegu Mountain sa National Park sa Moju County. Dahil sa paikot-ikot na daan at makapal na hamog,
limitado ang kanilang galaw. Gayunpaman, may napansin silang kakaiba. Isang puting sasakyan ang nakahinto sa gilid ng kalsada na halos kalahati nito ay nakabitin na sa bangin na parabang nadulas habang tinatakang makaalis sa maputik na daan ngunit nabigo. Agad na bumagal ang mga pulis at itinutok ang kanilang mga ilaw at sa mismong sandaling iyon, biglang umandar ang makina ng sasakyan. Malamang ay napansin ng driver ang papalapit na mga pulis at nagtangkang tumakas, ngunit umikot lamang ang mga gulong sa ere at hindi umusad ang sasakyan. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga pulis at agad na pinalibutan ang sasakyan mula sa dalawang direksyon. Ilang segundo lamang ang lumipas, ang driver ay naaresto sa mismong lugar. Sa pagsusuri, napatunayang ito nga ay isang lumang Mercedes-Benz B-Class hatchback na ganap na tumutugma sa sasakyang nakita sa mga CCTV. Ito ang misteryosong puting kotse na huling nakitang kasama ni Gia. Agad na ipinaalam ng pulisya sa command center ang kanilang natuklasan. Nang dumating ang mas malaking pangkat mula sa Incheon at Jollabuk, bumalot ang katahimikan at bigat ng sitwasyon sa buong kabundukan. Mabilis nilang sinuri ang sasakyan, ngunit walang ibang tao sa loob kundi ang naarestong lalaki na nasa hustong gulang. Sa upuan ng driver, si Choi Mo, na maputla at mukhang iwas ang tingin ay patuloy na iginigit ang kanyang kawalang sala. Sa paunang pagtatanong, sinabi niyang noong hapon ng 11 ng Setyembre, matapos niyang makipagkita kay Yoon Gia sa Yeongjong Island, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo kaugnay sa isang posibleng work collaboration. Ayon sa kanya, umalis daw si Gia ng kusa at hindi sinabi kung saan siya pupunta. Kalmado niyang inulit na wala siyang alam tungkol sa pagkawala ng dalaga, subalit mabilis na napansin ng pulisya ang maraming hindi tugmang detalye sa kanyang salaysay. Lalo na't ang maletang nakita sa CCTV ay wala na at hindi na matagpuan sa loob ng sasakyan. Ang detalyeng ito ang agad na nagpaandar sa hinala ng mga investigador. Naniniwala ang mga otoridad na sa kabundukan ng Daegusan itinapon ang katawan ni Gia. Kaya agad na sinuyod ng mga search team ang gilid ng bundok sa rutang dinaanan ni Choi Mo at ilang minuto lang, migit kumulang 160 feet mula sa lugar ng pag-aresto, natagpuan ang isang itim na maleta. Agad na isinara ang lugar bilang crime scene at sa pagbukas ng maleta, tumambad ang katawan ng isang babaeng nasa hustong gulang. Matapos ang dokumentasyon at beripikasyon, kinumpirma ng mga otoridad na ang biktima ay si Yoon Gia, 25 taong gulang, ang streamer na 2 araw nang nawawala. May mga pasa sa kanyang mga braso, leeg at binti na malinaw na indikasyon ng pag-atake at matinding paglaban bago siya pumanaw. Ayon sa medical examiner, ang sanhi ng pagkamatay ay asphyxiation dahil sa pagsakal at ang oras ng pagkamatay ay tumutugma sa hapon ng 11 ng Setyembre, ang parehong oras na huli siyang nakita sa CCTV. Sa kabila ng walang tigil na operasyon ng pulisya sa loob ng mahigit 12 oras mula nang matanggap ang ulat hanggang sa pag-aresto sa suspect, hindi pa rin nila naisalba si Gia. Matapos matagpuan ang kanyang katawan at makalap ang sunod-sunod na ebidensya, tuluyang bumagsak ang lahat ng pagtanggi ni Choi Mo. Sa harap ng forensic result at masinsinang interogasyon, napilitan siyang aminin ang buong pangyayari. Ayon sa kanyang salaysay, matapos niyang patayin si Gia sa loob ng sasakyan, siya ay nagmaneho ng mahigit 185 miles mula sa Incheon patungo sa kabundukan ng Daegusan na may layuning itapon ng katawan. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Choi Mo na halos isang buong araw siyang nagpapalaboy-laboy sa kabundukan. Paulit-ulit na naghahanap ng lugar na sa tingin niya ay sapat na liblib upang maitago ang maleta. Nang dumidilim ang paligid,
saka pa lamang siya nagpasiyang kumilos. Gayunpaman, dahil sa matinding kaba at takot, nagkamali siya ng maniobra sa makitid at baku-bakong daan sa bundok. Lumihis ang sasakyan at muntik nang tuluyang mahulog sa gilid ng bangin na halos kalahati nito ay nakausli na sa hangin. Kaunting galaw na lamang at tiyak na babagsak na ito. Sa gitna ng desperasyon, sinubukan ni Choi Mo ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas ang kanyang sasakyan, ngunit walang nagtagumpay. Habang nag-iisip siya kung ano ang susunod na gagawin, hindi niya inaasahan na darating ang pulisya. Si Yoon Ji-ah, 25 taong gulang, ay isang masiglang streamer na may mahigit 300,000 followers sa TikTok. Minahal dahil sa kanyang ngiti, boses at positibong presensya. Higit sa pagiging content creator, may pangarap siyang maging aktres kaya't palaging sumasali sa audition at tahimik na nag-i-invest sa acting classes gamit ang kinikita sa streaming. Kilala rin siya sa kasipagan at determinasyon dahilan ng paghanga ng marami. Nang pumutok ang balita sa kanyang sinapit, nag-alboroto ang online community sa South Korea at libu-libong tagahanga ang nagluksa sa kanyang huling post. Dahil sa mahigpit na batas sa proteksyon ng mga sospek, hindi pa inilalantad sa publiko ang itsura at personal na detalye ni Choi Mo. Sa media, tinutukoy si Choi bilang 50 anyos na lalaki, halos 30 taong mas matanda kay Ji-ah, detalye na ikinagulat ng publiko nang lumantad ang kanilang ugnayan. Nagkakilala sila sa isang online broadcast room at si Choi Mo ay naging #1 supporter ni Ji-ah sa pamamagitan ng mamahaling virtual gifts. Dahil dito, nagkaroon sila ng personal na pagkikipag-ugnayan, ngunit unti-unting naging kontrolado at mapang-angkin si Choi Mo na nagdulot ng tensyon sa relasyon. Mabilis na napuno ang social media ng South Korea ng haka-haka at spekulasyon tungkol sa relasyon at motibo ng krimen. Upang ipakita ang katotohanan, pinahintulutan ng pamilya ni Ji-ah ang pagbubunyag ng kanyang personal na impormasyon at larawan at aktibong nagipagtulungan sa mga otoridad at nagbigay ng lahat ng datos at ebidensya. Sa tulong ng transparency, inilabas ng mga investigador ang CCTV footage, rutang dinaanan ng sospek at forensic results na nagbukas daan sa mas malalim na investigative reports ng media tungkol sa relasyon at alitan ni Choi Mo at Ji-ah. Batay sa ulat, simula pa noong bahagi ng 2025, madalas nang makita sa livestream ni Ji-ah ang user na Black Cat. Nakalaunan ay nakumpirmang si Choi Mo na sa umpisa ay karaniwang tagahanga, ngunit unti-unting tumaas ang dalas at halaga ng ginagastos sa stream. Sa mundo ng live streaming sa South Korea, ang sistema ng virtual gifts ay hindi lamang simpleng paraan ng pagpapakita ng suporta. Ito rin ay nagsisilbing sukatan ng impluwensya at kapangyarihan. Ang bawat regalong ibinibigay ay katumbas ng totoong pera at habang mas malaki ang kabuang gastos ng isang user, mas tumataas ang kanyang level at status sa broadcast room na mas madalas banggitin ng streamer, mas napapansin at mas napagbibigyan ang kanyang mga hiling. Ito ang isang mekanismong tumatama sa sikolohiya ng prestihiyo at pagnanais na mapansin, dahilan upang ang ilan ay gumastos ng lampas sa kanilang kakayahan. Ayon sa sistema ng platform, upang maabot ang level 50, kinakailangang gumastos ng humigit kumulang 1.5 billion Korean won, katumbas ng humigit kumulang 58.5 million pesos. Ang account ni Choi Mo na Black Cat ay umabot sa level 46 na nangangahulugang gumastos siya ng mahigit 1 billion won para lamang sa mga regalo kay Ji-ah. Maaaring isipin ng ilan na maliit ang 1 billion won, ngunit sa konteksto ng live streaming market sa South Korea, ito ay napakalaki. Sa populasyong 50 million at libu-libong streamer, iilan lang ang may mahigit 1,000 na sabay-sabay na manonood.
Ang pagkakaroon ng isang taga-suporta na patuloy na gumagastos ng totoong pera para sa virtual gifts tulad ni Choi Mo o Black Cat ay napakabihira at kayang baguhin ang balanse ng buong broadcast community. Tuwing papasok si Black Cat sa livestream ni Gia, nagiging magulo ang comment section. Nagbibigay siya ng milyon-milyong won na virtual gifts at mabilis na nagiging number one supporter at pinakamalaking spender. Kilala rin siya sa ibang broadcast rooms bilang mapagbigay na manonood kaya binigyan siya ni Gia ng espesyal na pansin. Kalaunan, nagpadala si Choi Mo ng friend request at ipinakilala ang sarili bilang CEO ng IT company at operator ng international travel businesses na nagbigay kay Gia ng pakiramdam ng seguridad. Ang kanyang mahinahong kilos at kumpiyansang pananalita bilang isang lalaking nasa hustong edad ay nagbigay ng impresyon na isa siyang matagumpay at mapagkakatiwalaang negosyante. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa totoong buhay, si Choi Mo ay isang karaniwang empleyado na madalas gumawa ng pansamantalang trabaho, walang matatag na kita at labis na nalulong sa panonood ng live streams. Ang walang kontrol niyang paggastos sa mga streamer ay isa ng anyo ng psikolohikal na pagkalulong kahit alam niyang unti-unti niyang sinisira ang sarili. Hindi na siya makapagpigil. Sa online na mundo, pilit binuo ni Choi Mo ang imahe ng isang mayaman at mapagbigay na lalaki. Ngunit sa likod nito ay isang buhay na walang laman. Unti-unting nauubos ang pera at isang pag-iisip na baluktot na. Upang mapanatili ang imahe ng isang tycoon sa mga broadcast room, napilitan siyang patuloy na gumastos. Dahil hindi naman pare-pareho ang kanyang kita, mabilis itong naging mabigat na pasanin. At nang maubos na ang sariling pera, nagsimula siyang mangutang. Ipinang-mortgage ni Choi Mo ang kanyang ari-arian at umutang ng mahigit 2.4 billion won. Lahat para lamang ipagpatuloy ang paggastos sa virtual world at mapanatili ang reputasyon bilang isang mayamang taga-suporta. Para sa kanya, ang makilala, mabanggit ang pangalan sa mga live stream ay isang uri ng kapangyarihan at tagumpay sa espiritual na antas. Ngunit sa realidad, unti-unti siyang nahulog sa krisis na wala ng malinaw na labasan. Dahil sa kawalan ng matatag na kita, dumating ang mga bayarin na hindi niya kayang tugunan. Sa kalaunan, dahil sa hindi nabayarang utang, ang nag-iisa niyang bahay ay nakatakdang ipa-auction ng korte. Sa halip na harapin ang bunga ng kanyang desisyon, pinili niyang lukuhin ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ginastos niya ay isang uri ng pangmatagalang investment. Para kay Choi, ang patuloy na pagbibigay ng regalo sa mga streamer ay hindi lamang paraan upang mapansin, kundi isang pagkakataon upang baligtarin ang kanyang kapalaran, makabuo ng koneksyon, makakuha ng kolaborasyon o tuluyang mabago ang kanyang buhay. Dahil dito, nagsimula siyang lumapit sa mga streamer hindi na bilang tagahanga, kundi bilang isang umano'y negosyante. Aktibo siyang nakipag-ugnayan, nakipag-chat ng pribado at naglatag ng mga panukalang kolaborasyon. Hindi lamang si Gia ang kanyang kinausap, kundi marami rin siyang ibang streamer na inalok ng mga magagandang pangako. Sinasabing tutulungan niya silang palawakin ang kanilang brand, palakihin ang audience at lumikha ng mas malaking kita. Upang maging kapanipaniwala, pinagyabang ni Choi Mo ang kanyang katayuan. Ipinakilala ang sarili bilang CEO ng malaking IT company na may koneksyon at resources sa entertainment industry. Sa kumpiyansang pananalita, nahikayat niya ang batang streamer kabilang si Gia na pumasok sa mga kasunduan. Ipinangako ang pera, exposure at career opportunities. Sinabi niyang kaya niyang palakihin ang followers at viewership ni Gia at ipakilala sa tamang tao upang matupad ang pangarap nitong maging aktres.
Mula sa simpleng relasyon ng streamer at tagahanga, unti-unting naging magkasosyo ang dalawa. Si Choi Mo ang magbibigay ng resources at suporta, habang si Gia ay magbabahagi ng porsyento ng kita. Ngunit matapos ang kontrata, lumitaw ang tunay na anyo ni Choi Mo. Mula sa simula ng pag-aalala, nauwi ito sa kontrol at pag-angkin. Sinusubaybayan ang bawat aspeto ng buhay ni Gia at tinitingnan siya bilang paraan upang kumita at takasan ang krisis pinansyal. Sa unang yugto, pinaniwala ni Choi si Gia sa pamamagitan ng peking tagumpay, gumastos sa pagbili ng views at interaksyon para biglang tumaas ang numero ng live broadcast na nagbigay ng impresyon at epektibo ang pakikipagtulungan sa kanyang manager. Dahil sa tila bigla ang pag-unlad, ikinwento pa ni Gia sa kanyang pamilya na maayos ang takbo ng kanyang account. Tumarami ang followers at tumataas ang kita at mas nagiging flexible ang oras ng trabaho upang lalo pang patibayin ang imahe ng isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Paminsan-minsan ay binibigyan siya ni Choi Mo ng mamahaling regalo gaya ng mga designer bag, mahal na pabango at maging profesional na kagamitan para sa live streaming. Para sa isang batang babaeng puno ng pangarap, ang ganitong atensyon at investment ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwalang nakatagpo siya ng taong kayang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay malamig na kalkulasyon. Habang unti-unting nauubos ang kanyang pinagkukunan ng pera, mas lalong lumitaw ang kontroladong pag-uugali ni Choi Mo. Inatasan niya si Gia na mag-livestream ng masinsinan 4 hanggang 5 beses sa isang linggo mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi na may 30 minutong pahinga lamang para kumain. At hindi pa doon nagtapos ang kanyang panghihimasok. Sa dahilan na umunoy pagpapalawak ng international audience, idinagdag niya ang mga livestream tuwing hating gabi kung kailan aktibo raw ang mga dayuhang manonood. Sa una, inakala ni Gia na isa lamang itong bagong estratehiya, ngunit hindi nagtagal. Napagtanto niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang kalayaan sa sarili niyang trabaho. Nakialam na si Choi Mo sa halos lahat gaya ng haba ng broadcast, mga paksang tatalakayin, paraan ng pagkikipag-usap sa manonood, hanggang sa kung ano ang dapat isuot ni Gia, paano siya uupo o gagalaw, at anong tono ng boses ang gagamitin. Lahat ay kailangang sumunod sa script na kanyang inihanda. Kapag may binago si Gia kahit maliit na detalye lamang o kapag hindi umabot sa target ang bilang ng manonood, nag-iiba ang ugali ni Choi Mo mula sa mabait na tagapayo tungo sa dominante at mainitin ang ulo. Walang tigil ang kanyang mga tawag at mensahe na puno ng paninita at pagbabanta sa kahit anong oras. Isang beses, nang umupo lamang si Gia upang uminom ng kape kasama ang isang kaibigan sa loob ng ilang minuto. Higit 30 beses na sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono at lahat ay mensahe mula kay Choi Mo na nagtatanong, nagkokontrol at naninisi. Mula noon, lalong naging tensyonado ang kanilang relasyon. Higit pa sa kontrol sa trabaho, sinakop na ni Choi Mo ang personal na buhay ni Gia at pinilit siyang mag-install ng location tracking app sa kanyang telepono. Ang bawat galaw, gaya ng saan man siya pupunta, sino ang kasama nito at gaano katagal ay minomonitor minuto kada minuto na lumampas na sa hangganan ng normal na relasyon sa trabaho. Hindi na naramdaman ni Gia na malaya siyang streamer, kundi para siyang nakakulong sa isang hindi nakikitang hawla. Ang siksik na schedule, walang tigil na utos at mga banayad na pagbabanta sa likod ng pag-aalala ay unti-unting nagpaubos sa kanya at ang dating guro at gabay sa karera ay naging pinakamabigat na pasanin at bangungot sa kanyang buhay. Matapos ang maraming gabing walang tulog,
Noong ika-10 ng Setyembre 2025, nagpasya si Gia na wakasan ang lahat ng ugnayan sa trabaho at tuluyang putulin ang komunikasyon kay Choi Mo. Ngunit hindi matanggap ni Choi Mo na maglaho ang lahat ng ilusyon at planong matagal niyang binuo, kaya't nagpasya siyang gumawa ng huling hakbang upang hawakan pa si Gia. Noong gabi ng ika-10 ng Setyembre, bandang 7:30, inayos niya ang isang pagkikita sa lobby ng apartment building sa dahilan na nais pa niyang pag-usapan muli ang kanilang kolaborasyon. Bagamat nag-iingat na si Gia, pumayag pa rin siyang makipagkita upang tuluyang tapusin ang lahat ng malinaw. Ang maikling tagpong iyon ay ganap na nakunan ng CCTV ng gusali. Sa footage, makikitang matapos ang ilang palitan ng salita, biglang umatras si Gia na bakas ang takot at pag-iingat sa kanyang mukha. Ilang sandali lang, biglang lumuhod ang lalaking lampas 5 taong gulang sa kanyang harapan habang umiiyak at nagmamakaawa na huwag tapusin ang kontrata at huwag siyang iwan. Ngunit nanatiling matatag at malamig ang tugon ni Gia. Mariin niyang tinanggihan ang lahat ng pakiusap na malinaw na ipinapakita ang kanyang desisyong wakasan na ang relasyong iyon. Sa harap ng ganitong pagtanggi, tuluyang nawala ng kontrol si Choi Mo. Marahas niyang inagaw ang telepono ni Gia, nagbitaw ng ilang galit at mapanlait na salita, saka umalis ng puno ng puot. Ang insidenteng iyon ang tuluyang sumira sa kanilang relasyon. Ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagkawala ng kontrol ni Choi Mo ay dahil kinabukasan, ika-11 ng Setyembre ang huling araw ng deadline para bayaran ang kanyang napakalaking utang. Kapag siya ay nabigo, agad na isasagawa ng korte ang sapilitang pagkuha at auction ng lahat ng kanyang ari-arian, isang ganap na pagkaka-bankrupt. Sa harap ng posibilidad na mawala ang lahat, ibinuhos ni Choi Mo ang buong galit at sisi kay Gia. Ang galit na hinaluan ng kawalan ng pag-asa ang nagtulak sa kanya sa hangganan ng krimen. Noong hapon ng ika-11 ng Setyembre 2025, matapos lamang tapusin ni Gia ang kanyang live broadcast sa Yongjong Island, kusa siyang nilapitan ni Choi Mo. Sa panlabas, mahinahon ang kanyang kilos. Maaaring ginamit niya ang dahilan ng paglilinaw ng hindi pagkakaunawaan, pagbabalik ng telepono o huling pag-uusap, ngunit sa katotohanan, isa itong planadong patibong. Bandang 3:00 ng hapon, sumakay si Gia sa puting sasakyan ni Choi Mo. Mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang usapan at nang subukan ni Gia na bumaba, hinila siya pabalik ni Choi Mo at pinigilan sa upuan bago mabilis na nagmaneho patungo sa isang liblib na lugar. Habang nakahinto sa gitna ng kawalan, tuluyang inatake ni Choi Mo si Gia. Bagamat pilit na lumaban, unti-unting naubos ang lakas ng dalaga at ginamit ni Choi Mo ang 2 kamay upang higpitan ang leeg niya hanggang sa tuluyang maputol ang hininga. Matapos ang krimen, nagpanik si Choi Mo ngunit pinanatili ang kalmadong kilos. Inilagay ang katawan sa malaking maleta at nagmaneho ng mahigit 185 miles patimog upang itapon ang ebidensya. Gayunpaman, bawat biyahe, paghinto at ruta ay naitala ng surveillance camera kaya't mabilis din siyang naaresto. Batay sa paraan ng krimen, malinaw sa otoridad na planado at maingat ang pagkilos. Mula sa paghahanda ng maleta, pagpili ng oras hanggang sa mahabang paglalakbay. Ayon sa investigasyon, ang depresyong dulot ng nalalapit na pagka-bankrupt at galit sa nabigong plano na makinabang kay Gia ang nagsilbing mitsa ng trahedya. Isang kwento ng obsesyon, kasakiman at labis na pag-angkin. Sa kasalukuyan, opisyal nang inaresto si Choi Mo at kinasuhan ng pagpatay,
pagtatapon ng bangkay at iba pang mabibigat na krimen. Ibinunyag din ng South Korea media na mayroon na siyang dating kaso. Naakusahan siyang ikinulong ang isa pang babaeng streamer sa kanyang apartment at nililimitahan ang kanyang kalayaan sa ilalim ng dahilan ng kolaborasyon sa trabaho. Matapos maimbestigahan noong huling bahagi ng 2024 at pansamantalang makulong, muli siyang nagkasala at sa mas malalang paraan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang proseso ng paglilitis at hindi pa rin lubos na nakaka-recover ang publiko mula sa pagkabigla sa kasong yumanig sa live streaming industry. Isang industriya kung saan ang hangganan sa pagitan ng virtual na paghanga at tunay na obsesyon ay maaaring mabura sa isang iglap. Ang kaso ni Yoon Ji-ah ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi isang malinaw na babala sa madilim na bahagi ng virtual na mundo kung saan ang suporta ay maaaring mauwi sa kontrol at ang paghanga ay maaaring maging mapanganib na pag-angkin. Isang kabataang babae na may pangarap sa entablado ang nasawi sa kamay ng taong nagpakilalang kanyang tagapagtanggol. Sa likod ng ilaw, mamahaling regalo at matatamis na pangako. Minsan ay naroon ang mga taong ang layunin ay hindi umunawa, kundi magmay-ari. At kapag nagsanib ang kasakiman, kalungkutan at ilusyon ng kapangyarihan, ang mundo ng online entertainment ay maaaring humantong sa isang trahedyang hindi na mababawi. At iyan ang kaso natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pangyayaring ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na kwento.